nga mga trainees for driving NC3. Okay, dyan, okay na kita? Okay, ano nga mic di siya, ano man? Okay na ni ako niya, dila ang volume, no? Okay, sige. So, aton pagkabi-abihon, ang aton yung pinalanggang officer in charge sa Municipal Agriculture Office, Engineer Joven Stonico. Sir, good morning. Good morning, og yun soy kag sa tanan nga tagpalamati no. Ang ating ngaliw ay sitlag si Sir Nonoy. Si Sir Nonoy, no, ay sita. Ay, magparaman ginawa ay natin. Amo na siya daw ginano, nambra ko ginalibot-libot. Si Sir Nonoy Capioso, galing aton nga officer in charge. Kinatagaan sang ano gayna, tang panahon ng aton yung mga katapos sa Municipal Agriculture Office para man nga mag-lead sa opisina para may baluan naton ang ilang man nga ano gayna nga ikasarang. Para sa pagpamuno sang aton nga opisina. So kay Sir Nonoy, akabay pa nga mangin mas maayo pagid ang imo nga pagdumala sa Municipal Agriculture Office kaysa nagligad nga tuig balaan naton nga kamo gid ang gitagaan sang pagpasidungog no bilang ano gay na bilang the best gid yang opisina sa local government unit sa Santa Barbara sa kaayuhan sa inyong mga aktibidades sa programa. Pasalamat kita kay na-recognize man ang aton opisina no as a top performing office kang LGU no kag hopefully nga ma-sustainer diyan natin kag madamo pa nga damo pa kita lobrahon actually ga start pa lang gid no mga programs and projects natin for implementation talaga 2025. So ano subong ang aton nga mga ginaplano ay unahon taglianay. Congratulations gid sa inyo nga successful nga pagpatigayon sa aton nga utilizing Idleland para sa aton nga mga farmer cooperators and as well as ang aton nga hapag halina't magtanim ng gulay at prutas barangay project. Sir Joven, congratulations gid sa inyo nga duwa nga mga pa-contest nga inisa nga nangin very successful. Anong mahambal naton si Sir Joven? Sa liwat no, salamat kami sa mga farmers natin nga nagbuylog no sa mga aktibidades kundi especially sa atin nga duwa ka sektor no ang side lands nga mga individual farmers nga kasog man no nga panami ang anda nga mga talamnan kag ma-intran na sa contest nga diya kag sa aton ka barangayan no nga nag-join man may 42 kita nag-join pero ang finalist natin polo lang gid no so ang iban nga barangay gina-encourage pa natin no nga sige no kay every year din diyan natin na ubrahan ng mga pa-contest nga diyan so madamo kay nga salamat kag hopefully mangin involved gid ang mga kabarangayan no kag ang mga pumuluyo bala kay ang aton ginalagas ka diya ang involvement kang komunidad gid nga hindi lang ang barangay officials ang involved especially sa hapag nga project na dyan. Sa atin nga Idleland, Sir Joven, 42 man sila. Daw 30 plus na nag-join, garing iba ulihi lang. So, ipadayon no natin dyan as advised by our mayor na sige-sigihan dyan activities nga dyan no, para ma-encourage pagid ng iban man nga magpananaman no kay para man dyan sa atin nga food security ng program. So mangkot lang ko ang aton nga Idleland, utilizing like Idleland natin ang aton nga hapag garden project first year sa nagligad nga tuig. First year pa lang diyan. So amo diyan ang culminating natin kang kang January 6 ang atin nga awardee. Tag masigisigir. Actually ang hapag 2023 diyan nga kang DILG. So implement lang natin dito tuig nga diyan kagin full blast natin kay may advice sa mayor nga gusto nang gid nga ipatuman diyan natin para ma-encourage magpananom kita. Sana na-notice mo Sir Joven sa iyo paglibot-libot sa mga kabarangayan sa aton nga mga finalists para sa aton nga particularly sa hapag natin particularly sa hapag. Ano ang imong notisyahan? May dyan paginman nga sa implementation bala ka mga memorandum circulars nga ginapagwa. So medyo hindi pagid ang atong mga barangay no mag-adapt ka mga magpa-implement ka mga amo dyan nga pagwa nga mga memorandum circular no. So andyan man lang kami nga magbulig kan especially sa agriculture nga side kung amo dyan mga programs. Itap lang nanda kung sino ang concern nga mga agencies para kag department para mabuligan no. So out of 60 barangays actually 42 daw haluson pa gani no.
hindi lang man kita nag-implement kita November, pero nag-start kita last year early man mo. Nag-monitor kung sino lang mga barangay nga nag-implement. So amora nga para ma-encourage yun pa contest kang ating nga mayor. So may 42 kita nag-join pero ang iba uli higin no. Kag ang na-observe naman ang involvement kang hindi pag amora ka involve ang mga pumuluyo bala sa barangay. So dapat i-involve sila kay kita naman sa pag-judging ang barangay officials lang gid ang nagabira-bira man. So dapat i-involve man natin ang mga pumuluyo. May committee man sanda Sir Joven, no, di ba? Sa Oh. anda nga barangay para ka dyan? Oo, no, ang involved gud ang bilog nga council, no, especially ang sa agriculture nga side, ang kagawad for agriculture. So dapat mas spearhead man sa program niya. So ginapaabot naton sa nang magkaumpisa liwat ang aton nga paindis-indis balaan naton nga ti for this year, this will going to be the second year. So ang judging naton na pares kang kay KK, so ginambala naman to nga pares kang kay KK karinisan sa kapaligiran para sa kunaran ano magka-judge bala quarterly. Para nga, syempre, bilog na tuig yung pag-judge. So sa inyo, sa mga utilizing Idleland, kag sa aton nga hapag garden project, anong plano nyo din? Amo man no, quarterly man. So may technicians man kita sa assign sa kada barangay nga weekly maga-remind sa atin nga mga kabarangayan kag kung ma-prejudging ra man kita halin every quarter kag ang final judging natin sa last quarter kang the year 2025, that is December, no. So amor man dayon pag kung kaso gin man amor man pag award natin. So yearly na activity, no. Why on that rainy season kag dry season kita ma-monitor gid kami. Assessment man lang Sir Joven, isang ang barangay Kanipayan gid ang nagdaog para sa aton nga hapag garden project. No, kita man nato no ang sa tanom nanda no, grabe ang creativity nanda kag ang pag-utilize nanda bala kang mga recyclable materials, no. Hindi lang man kung way ka lupa hindi ka rin katanom, no. So tuya natin nakita ang wanos naka-creative kung paano sila mag-utilize kang mga indigenous materials kananda kag ang mga recyclable materials. So kag napakita nanda nga pwede gali matamnan ang amo nga lugar, no. Maski way katig land area pero kung may mga recyclable materials ka nga pwede butangan lupa kag ma-improve mo ang space. Makatanom kagid, no, hindi not necessarily nga kinanglan mo gid lapat nga land area. So anda sa babaw kita nyo sa babaw nanda, no, babaw kang anda nga barangay hall kag limited ang space na pero damo ang tanom nila, no, kay may mga hanging plants nanda, vegetables, tapos may mga nagakabod sa nga mga nga mga tanom kag may mga leafy vegetables nanda, may fruit vegetable. So halos kompleto kag ang isagid ka natin kung paano na-utilize ang area nanda kag na-maximize. Ang aton nga minimum nga aton nga area is 200 square meters. Ang area kakalimpayan Sir Joven pera. Way gani guro mga 70 square meters lang guro anda, no. So hindi man ang sa aton nga Idleland sa mura ng ang 200, no. Okay. Way kita tig minimum nga area para sa hapag amora nga maski gamay kung creative ikaw kag may mga ideas ikaw kung paano ra i-utilize, no. So mapangitaan gipagi amura nang ginpakita ka barangay Kanipayan. So ask ko lang Sir Joven, tingunti ang anda nga premyo and congratulations sa liwat barangay Kanipayan kay masin gamay lang area according to Sir Joven. 70 square meters lang po 70 square meters. Way gani guro. Diba? Do kagamay lang pero kaduro ka mga tanom nanda. Daw labi ito lang lako paging labi natin guro. Jump pack bala ang anda nga lugar. So Sir Joven, tingunti may dyan sa anda nga prize sa ibang pagiging manang daraog from the first place to the 10th place may mga yung mga nadag-an sanda. So anong himuunan da sa nadag-anan da nga worth sang livelihood project? Ano siya i-cash ni siya or iprogramahan pag inanda? So ang aton nga mga prices, no, in terms kang livelihood project. So hindi na nila in cash, no. So dapat may ma-submit gyud sa project proposal. So pag-inform naman natin tong mga winning barangays na magpadarasan na kang propose nanda nga livelihood project
kay i-present natin na sa atin nga mayor para paaprubahan ka na no. Para ang purpose natin is ma-utilize ang prices na para ma-improve pagid ang anda nga mga area no. Pag maamora ni livelihood nga ma-income dabla ang aton tulad may Sunday market na kita so magpananom so na pwede kinanda din mabalikya. Ganito. Maski nang ba natin ating mga consolation prizes 10,000 Sir Oo. Joven te anong himo nanda. Dako na ina no ang vegetable seeds pwede na sila kabakal liwat kag idugang paginanda sa anda pananom maliban sa amon nga ginatao no. Kaya nga man kung isa ginapangita ng dawa ay mamula. Basi gusto na natin na mag-indulge man sa sa hydroponics pwede gid kay mga area na naibanto gamay lang mo to pwede ginandara bakal ka mga planting materials pagid seeds ay saron. And how about sa aton nga Idleland isang si Rita Sotis gid ang tag-iya ka Doremi. Complete ang practices ni Ma'am Rita no kag ang importante sa tanan ng recording gid no natin sa sarili nga nami lang tanom pero ano bala ang maipakita mo nga naga-income bala ikaw sa pag-utilize kang Idleland nga ran pira ang na-income mo ano ang mga ginagamit mo nga mga technologies no organic ikaw so dapat ma-present mo ina kag ano kalapad ang area mo kag ano gid ang paano mo siya na maximize man so kung lapad area mo kag pirang bilog mo lang tanom mo ti di so amo ra nga natin tong utilization gang area man. Dalaman dira Sir Joven ng mga trainings man niya diba? Nga mga trainings nga ginatinan ka aton nga participant no. So kung nagamit naman bala na practice na ina ang training na sa iya nga pagpananom. Anyway, congratulations sa liwat sa aton yung mga winners para sa Hapag Garden Project and as well as sa aton yung utilizing Idleland naton yung mga farmer cooperators. Alang kalay sa liw kung ano sarado akong pertahan kaya kayo medyo nagasulod ang inyong mga bosses dere. Anyway, Sir Joven, antes magtakop ang tuig. Balaan naton nga ginaprubahan na sang arbap ang aton nga slaughterhouse, di ba? Oo no, dako doro kita grasya kang 2024 nga inog implement sa 2025. So dako gini nga bulig. So salamat sa arbap kay na na prubahan giman ang aton nga proposed nga slaughterhouse diya sa Barangay Pungsod. So ano ang plano naton si Sir? May gamay na lang gid nga nga ginapa-comply ang ang aton nga ARPAB with regard sa sa DAR. So clearance dum lang. Pero once nga matapos na kag matao tong dokumento, ma-issue sila kang notice no objection letter no. So ang first karan nga obran once nga ma-issue ang no objection letter is procurement procurement stage to kita. So ipang-procure may bidding daran in kaso mura na lata natin. Pagtapos naman karan kang bidding ma-procure natin ang mga necessary nga mga kinanglanon to sa pagpatindog ka slaughterhouse. Amor man construction phase naman kita. So ano ang aton san o kita mahimo o makaumpisa sir? Actually basi January nga dia kung February nga dia kita maka bid kag procure or procure gali. January or February. So ang worth sinis ang aton nga project sa aton nga slaughterhouse. Ang aton slaughterhouse is worth 96 million. Wow. No, so double A standard. So hopefully mano natin dia mapa-accredit pagin natin para in case nga magtinda dia makainganyo kita ka mga manog paihaw halin sa iban nga halin sa iban nga kabanuhanan kag madaranan da ang mga karne nanda nga sa iba-iba nga lugar dia sa Pilipinas. Pero ang area natin kadyo sir? Ang atin area dyan sa is 1 hectare na sa ang land area natin daw mga 300 goro ang atin nga slaughterhouse. Slaughterhouse lang pa may may ang atin lang stockyard. So included man na mga 200 man guro. Mga dyan guro sa 500 to 700 atin area. So ang aton nga manog ihaw tanan halin sa Santa Barbara or priority ang atin sa ihawan man natin nga naga-existing at sa may atin Banuan. Sa may LRMA natin. So triningon man naton na sila. So kabay pa maumpisahan naton tayo ng atong slaughterhouse sir kay parang hindi na kita mabudlayan
Kag dugang man niya kita guro sa banwata. Oo, no, kag number one yung kadya ang safety kang karne nga atin ginakaon, no. Nakita mo natin ang sitwasyon ka atin nga ano diyan nga slaughterhouse diyan sa atin nga tinda, no. So daw hindi gid hygienic. So hopefully nga amo diyan ang main purpose ka atin nga slaughterhouse para makatao kita safe kag hygienic meat sa atin nga mga konsumidor. Kumusta galit talad sir ang presyo anay kababoy naton pa. Oh, grabe gid ang presyo kang holiday. No, ang live weight natin nagahampang sa 220 to 230. Pero ang ano natin kung kisa, ang duway gani ga nagtaas kinom hopefully sa akin last ng monitoring duway siya ka 400, no. Ambot lang sa iban kay ang last naman nga presyo nga na monitor kang last week lang is 380. Do medyo mahal lang gihapon. Mahal man gyapon, no. So amora natin pagit goal sa atin nga no PRDP nga slaughterhouse, no, kay may mga component dan nga dapat makabalik kita maka-recover kita sa ASF. So sir sa tulad ano kita no pink zone kita. Pink zone man kita Pero gyapon. gina-process nato sa gihapon ang mapag-green kita or orange ano? Gina-maintain lang na yung pink, no, para kay mabudlay mag-green kita kay dapat zero gid na, no, protected. Tapos yung mga movement kang atin nga baboy kada magin strict man kung paano pagit kita magpag-green pagit kita, no, yellow or green. So maintain lang titanay monitoring tapos kay may gasulod pa kita nga mga sa stock natin bla. Hindi pa tanan siya sa may banwa sa nababara, so latal lang natin nga mag subside gid. Di kumusta na check nato ng sentineling nato? Okay man, no. Uri naman ano nami feedback ka nga man nga, no. Ang mga aten lang man sagot. Yung iba ka ni gono do gusto na nanda biligya. Balik ano pala ang good now? Ang iba ang ganun. Kaga ano pidir may yaw mga 60 to 70 kilos. Di basi hindi na pwede nga na yun nun? Pwede kid kung ang gina-advise naman kananda kung nami ang lawas chika na nanda kag kung ano pwede gid ma-breeder. So kaya namin. Basta nami lang. Isa lang to sir ang do may ano kita no? Do duwa to kabilog nga baboy mo lang tong waagid no. Oh, sa isa natin ka ano no ka recipient daw ay gid makasurvive. So hopefully ang iba na mayad kag ma-improve natin. Kay nalagas natin kadya yun so yang ano no ang atin nga breeder. Makabalik kita at least 1,500 plus nga mga nayon giya sa Banwak sa Barbara. Para man magnubo ang presyo kung baboy natin. Oh, kay kung malagas natin ang 1,500 breeders, hopefully ang ating populasyon mabalik natin sa 20,000. Titala sa populasyon natong pira. Diyan lang kita sa 1,000 plus, no. Pero may ano kita ang isa ka farm gibla. Nagpasilad naman ka ng replacement gilts para makaproduce naman. So, hopefully, magsigi-sige man sa kaluyan na. Okay. So, balik kita, sir, sa panahon. Katira, syempre, ano nung cropping tilad, sir? Aton talada manok tapos aton nga cropping season sa dry season, no? So, hopefully, magkapasilad kita sa summer. Harvesting gid man daan mo galing kay donog lawig-lawig ang init bala. Wagit uran. So, medyo, ang nakauna, naka-harvest naman. Kagang urihin nga datla ti damage gid ang iban way tig irrigasyon kag way tig patubig. So man naton nga magkapasalod rin kita sa may summer ang aton nga rainy season to ka ano no? Do ka ano ganyan to ka magut? Actually gani ang aton nga kulang tawon nato sa forecast may uran-uran mo. Pero way galabot ka natin. So amara problema natin tlad kapasilod kita sa summer. May nakita na ko nga mga post ka mga Santa Barbara farmers naton nga daw gamba sila nga sige to kagamay ka akan talad nga patubas bawi lang ta sa rason. Kumusta sir? Isa nga mo na. No, ang atin nabi nga cropping season talado kay erratic kang kang klima. Hindi mo ron napaktan. May kung na notice mo ang first crop natin last year 2024 delay kita. Diyan na kita sa July no. Tapos ang aton naman nga second crop sa dry season, syempre delay ang first crop natin. Kung na-notice nyo, ang binhi natin nga ginpanagtag December na nag-abot. Last week pa ka December, ang iba gani third week ra ka December. So tapos ron ang planting season kang nakauna. So delay gid pag apektado gid aton nga production. Hindi natin kung isa naman pakta ng namuti more rainfed lang kita abi, so hindi natin sariga ng uran
magamodya ang lakat na no. So, magluwas sa mga Santa Barbara farmers natin, sa katiyon katienda natin, sir, ang aton nga mga produkto, like aton nga mga laswa, sa hindi siya nagharali ng iban. Ang iba kanyati ang atin nga ano gid no, nga production area kang sa vegetables natin sa Leon. So amo maratan nga bira-bira man kita sa hapag kag sa idle land, especially sa idle lands ano para ma-utilize gid ang mga areas wala nga way gid tanom nga encourage natin ang ating farmers para makasupport sa atin nga ano sa atin nga vegetable production. Kag at least mapahaganagan ang presyon ano. Kay kung isa simple mo lang isa nga daon kamote kung makatanam ka o isa kung di way ang iba gabakal na lang tipira di pa kung isang 10 pesos 20 pesos. So mura nga ginaano ginatan nga makapananom makitagi kang high value crops kag makabaligya kitagi at least mapahaganagan natin ang presyo. Maski mahal pang karne kung barato ang subak at least maka alibyo gamay no. Kag ang sa mga farmer natin kung daw hindi rin kaya mga gagmay natin mga rice land bala kung pwede i-convert nanda sa mga high value crops nga main ka man ginanda kaysa sa magtanom sa paray nga maperde man sa nagyapon. Ana mo na mention ko rin sir kaya nakitaan ko bla may post nga tenda sa may Leon tapos mga pictures tuya ang kinainga kamatis. Oo, kita ko man. Ang kinainga kamatis kuno tulad ang kamatis kuno tulad sir nagmahal. Nagmahal kay ti ang ano tulad no ang production bala ang bakulod. Bata bala man natin to ang katabo sa kanlaon tulad hindi ang production nanda kang kamatis to hindi ka panaw hindi ka dulhog iya. No so amoran nga ang source natin isada lang so law of supply and demand mangyapon no. Kag kung hindi ka pasulod ang iban nga halin sa Mindanao so ano pagid mas maapektuhan pagid ang presyo especially kay ang atin nga ano talad peak season kita talad mo no halin kita sa Christmas hasta man talad may mga okasyon duman kag fiesta season mangyakan natin tana sa atin nga sa Panay. Sa nakitaan ko sa poster sa may Metro Manila to 300 ang kilo. No namo amo ja og yun soyo ang Luzon kung alang tawon tagid sige ang daw ni Uranto no grabe Uranto te ang production kang kamatis kiti kung hindi mo siya pag kung water lagi mo area hindi gid siya nami ang tubo kaya ang gusto ta na kamatis sa mga medyo dry mo so amura ng baliskad no gamay uran ni kanatan pero tuya sa Luzon damo lang uran kung isa may baha pag ganita no tuya san dagit ang ginaigo ka bagyo maski ang atin nga amihan no do tuya kanan nakapo ano tuya ka na naigo gid. So last na lang sir kay oras naton subong sa 6 minutos na naligan sa takanang alas 11 sa agad dugin kapal man si Sir Joven sa nga ano kay na sa basa ako yung manggot kito ka dugay gid. Oo no dugay way ka no kay masaka kita no. Mangkot na ko sir kay ti ipa may mga rice label kita di ba? Kay ipakakas ko na ang mga rice label. So ano ang matabo kung pang kakason ang mga rice label? Siyempre, no, mangita ang tao karan din dun si Sinandoming, din dun si Dinurado. So, actually, ang presyo karagoro gyapon mo man, gyapon no. So, may mga traders kita tanang ati gina ano na datan na consumers sa mga ano bla labeling kang produkto. Pero kung lang tawon no, ang isam lang na sila no. Ang eating quality dam lang karan ng ano da ang panganay na da pero amoran makita mo pag may preference abi ng aton consumers mo so amoro kaysa gina-label natin pero amot lang kung maka-apekto da sa presyo anay. Hindi kinatingala pa ako, sir. Kadamo na ba sa mga pangalan sa mga kasi may mga pandan rice, di ba? Oo, no. May ginapang, ginapang eksperimento lang ba lang ang mga pangalan. Hindi na parehas ang unang nga pila lang kaklase. So, kung may mga ara na silang mga bag-o nga mga pangalan, nga mga ganyan, isang bugas, wala na sa lista. Kamura lang isa kay namo ang ginaano kang aton nga gina-condition kang aton nga mga traders kag nagabaligya nga diyan no. Ang aton consumers magbakal ang preference bala kun din sila malin sa namo ti aromatic rice mo lang kag regular rice mo may mga varieties kita nga aromatic rice so amo ra gina-process pag ginanda kag ginapangbutangan kangalan especially sa pag drying and milling rumla so lainon nanda rangaran namo ti i-label nanda as moran mga fancy rice pagid wala na mga dinurado sinandoming moran pandan rice.
So actually variety mlara ka nga no ginalain lang nanda no. So para mapresyuhan pag nanda. So kung white label kag batanga mo lang regular ka wild milled rice, ang tao ta na mabakaldo mo lara kung ano kung ibutang mo lang dyan ka ano o hindi mo maramahambal ka mo gira preference na kung white label. Angkot na ko, sir. Why pa kadangat ya ka natin sa may kadiwa natin? May kadiwa man kita, di ba? May kadiwa kita na actually nagano sa nagano to mangkot sa nabla kang area nga pwede nanda maanan mabutangan wa daw why man sa nakabalik liwat no ang ginaano naman ganito ang kay hindi available that time ang atan nga cover gym so ang mga ang isa to ang sa may zone 5 gina-recommend man natin to para at least accessible sa tindabla so I don't know kung saan okay man sa namadto gino kay ang area ang gina-concern nanda. May gusto nanda lapad bla. So, kabay pang makadangat, sanda ka natin siya para may brato-brato man gawang, di ba? Oo, no? Pira 38 ang ano nanda, ang target nanda. So, lantawan natin kung gyara sanda. Kabay pa. Nga talad nga bagong tuig, kabay pa nga tao. Ay, mananda kita tiga atensyon para man nga makabenepisyo man ang atin nga mga pumuluyo. Actually, mga focus nanda sir is for peace, solid Oo. parents. May ginaano sa nga mga target bla nga mga recipients. So, I think may idea man sa naguro ka mga pangitaan. Anyway, thank you very much, Sir Joven. Ang aton yung mga, aton yung mga programs and activities sa subong tuig. Oh no, continuous man natin activity sa sa municipal agriculture no. Ang aton greenhouse no manug-start man actually bago kami sumalangay ni Engineer Jade kung saan oran nato pa Boracay part man nakangatan nga research area to no ka imaw sa atin to sa Dagay Park. Ang atin nga farm school ato naman no i-develop natin to maging training center. So umpisahan man to kang amon mga department para maging man to bla useful don to kag damo pa no mag-continuous mangyapon ang sa hopefully ang program ta ka DA why pagid sa na maging pagwa man no pero may mga bilhin pa sanda nga mga for implementation di siguro ipaubos na sa January nga dia ay 2024 pa ina at tapos ang atin distribution sa seeds latan man maybe mga March or man dia March or April naman ang distribution natin kadya depende sa RCEP man ng program kay think makontinue man kuno nga RCEP nga program ka nga RTL do extended so latan natin dia kag ang sa rabies natin diyan mangyapon sa livestock siguro maka-start kami guro ang sa rabies na vaccination basi mga February no kaya usually ga-kick off ang atin nga rabies vaccination during rabies awareness month that is March so basi makauna kita kay diyan atin ta na vaccine ginuna kita ni Doc Darrell no kang December na parang tao so para maka umpisa man kita this year early kag hopefully mangin mabuilugan kita kang barangay kay ang main paano man natin gyapon ang bulig bala ka barangay so hindi da pwede nga ang LGU dalang permi no dapat ma-share lang kita kay ang atin budget sa vaccine ga nubo kay ang atin populasyon ga taas so hopefully mabuligan kami ka barangay nga sa mga mo ang livestock naman ang sentineling natin sa suryahan natin kina may monitoring kita kag hopefully ang sa aruga maka-start kita makapagwa sa data ni ang target nanda is April so mangita kita kang norman ka mga recipients kada ngay mo natin multiplier farman so target natin 4 ka sites sige sa banwa ka sa Nabara for atin LGU multiplier farman ta How about ang ato nga dog pound, sir? Ang dog pound natin to no gina-monitor naman natin to so as now why si Sir Pudadera kay balaman natin guba panganda sa rakyan no kag ang mga barangay nga ginaano natin talad ginabalik man natin kananda nga sanda no magpatindag sa kanda nga man nga dog pound man para hindi kita matamaan sa banwa no at least ang barangay ta na maka-aksyon man dayon hopefully makapatraining kita ka dog catching man sa kananda matamatan ta lang kay ang aton budget kada dog gamay lang so priority ta lang anay hanggan nga mga kabarangayan okay labay lang akan sir dinag-add mo sa best office for 2024 para sa to sir amo to istoryahan naman to kung na to fully bakal naman to uniform very good kay ang ganda lang ito nag-add sir
25,000. Wow. Hopefully nga ma-sustain naman diyan, no. Hindi masaka, hindi lang manaog, dapat disiplina gid kag sustainability nang maging mag-serve pagid kami sa atin ng mga farmers gid sa Banwa sa Barbara. Anyway, lastly na lang sir, ang aton nga farm school ng Balma daw okay na. Pero ang capacity ka farm school natin? Ang atin nga maximum siguro mga 50 lang, no. Kaya ang atin minimum training participants man lang is 25. So si Sir Nonoy ito daw nagadrop naman ka mga trainings nga inug-conduct to ya. Kag may mga activities kita to, research natin, tiyaman natin butang, no. Kasi makapatrial man sa dato sa mga vegetable kag iban nga ano, no. Iban nga mga areas kang agriculture. So may tandem gina sa ati, may tuyaman ang atin nga ano, no, hydroponics. So hopefully maging functional na sa kag i-promote man natin agrotourism to ya sa ating Daga Eco Park. Okay, so saan siya sir pwede magamit? Actually ginaano na meron to nga maplastado to base February nga diyan may training na kami to ya. Okay. So, thank you very much, Sir Joven. May dyan pa ka, sir, nga luya nga ipalabot sa aton yung mga pinalangga, especially sa aton yung mga farmers. No, sa aton mga farmers, no, nga salamat gid sa inyong pagpanikasog kag pagpangabudlay sa umano para kita madalaan nyo kami kang pagkaon sa amon nga mga tagsa-tagsa nga lamisa, no. So, fully in 2024 nangin maayo maski sa mga natubang natin nga mga kalamidad kag struggles sa agriculture nga side, no. Hopefully ang 2025 maging maayo pagid ilang taon natin dyan nga positibo, no. Ma-adjust kita kung ano man to ang kinanglan natin nga ang way natin maubrahan 2024 kag ubrahan natin 2025 nga dyan. So hopefully buhilugan kita kang panahon pagid, no. Kag sa tulad ang atin nga YC si Sir Nonoy, so buligan man natin siya, no. Mapasanyog pagid natin agrikultura giya sa Banwa sa Barbara. Okay, thank you very much, Sir Joven Sonico sa Municipal Agriculture Office. Sir, panamyaw sa imo nga mga pinalangga ito nga mo grabe kit kaukod sa mga pagbuligay ninyo sa agriculture. Amo na siya gani nga nagdaog kamo nga best office sa aton nga LGU Santa Barbara. Sa atin mga staff kag mga kaupod na tunda sa Municipal Agriculture Office, no. So padayon lang kita kag ugyon lang kita permeno dapat consistent ang balko ni kananda, hindi pwede nga mag-down kita kag kay nadaer kita pabayaan lang natin, so dapat disiplina gid gyapon. Okay, thank you. May lang aga sa ilada. Okay, thank you very much, Sir Joven. May aga sa tanan. Thank you very much, Engineer Joven Sonico sa Municipal Agriculture's Office. Sir, next week naman sila. Okay. Kung sila available sila. Thank you very much. Again, so nabatian ang aton yung pinalangga. Engineer Joven Sonico sa Municipal Agriculture's Office. Thank you, sir, sa mga updates ng aton yung agrikultura. And congratulations sa liwat sa pagdaog bilang Best Office. Sa local government unit sa Santa Barbara, may prize sila nga 25,000. Kadako sang premyo ni Sir Joven. Anyway, play ko aray ang aton nga trivia. Wala ko yung na-play sa January 1. Kaya siyempre, ang holiday, wala opisina, wala ko duty. Kamante fiesta namon. So play ko ang trivia sang Barangay General Martin T. Delgado ang akon nga barangay. So stay tuned nandito sa 16.7 ISFM. Upod sigyapon sa kanugin Zoila Cordero para sa Radyo Piscina. May aga. Ugyo ang trivia. Aton hibaloon ng kasaysayan sang Barangay General Martin T. Delgado, isa sa mga barangay sa Santa Barbara. Kung sa diin, diri man ako natawo. Base sa panaysay ni Paul Vincent Sustiger, sa una nga panahon ang nasambit nga barangay ang puno sang kakahuyan, matag-as nga mga tanom kag mga hilamon. Sunod sa mga sugid-sugid ang mga soldado nga nag-training diri ang gintawag ini nga lugar nga karismuan, buot silingon, mahigko. Apang sa sugid naman sang iban, gintawag ini sa una nga karismuan tungod ang among lugar isa ka basurahan o kung dumping site. Sang una kadamaan sa mga balay diri ang human sa nipa kagawayan, pamanday o kung paghimo sang garab ang palangabuhian sa mga residente diri. Bantog ang mga barangay sa baligyan sang garab kay in-demand gid ini sa tion santig alan isang paray. Sa 1948, ginplanuhan ang pag-ilis sa ngalan sa mga barangay sa termino ni Anay Mayor Natalia Provido.
1960 sang himuan ini sang resolusyon upod kay Aretiniente del Barrio Ludovico Sucanya kag mga tinao sang barangay. Sa 1969 gid lamang sa idalom sa pagpamuno ni Kapitan Amando Sunier kinaprubahan sang Kongreso ang amo nga resolusyon. Ang ngalan sa mga lugar nga karismoan kinislan sang Barangay General Martin T. Delgado sa Enero 1, 1971. Para sa Ugan Trivia,